Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang ito, ang Suriin Natin. At sana makasama namin kayo sa gagawin nating pag-aaral at pagsusuri at makatulong nawa ang programang ito sa inyong ginagawang pag-aaral at pagsusuri. Tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato, patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Marahil ito rin ang inyong naririnig at napatunayan na sa inyong mga pagsubaybay na napakahalaga po ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo upang ang tao ay maligtas. Opo. Yan naman ang tinututulan ng iba. At sa pagtutol nilang yan, kapatid na Gerson, gumagamit sila ng talata. Ang isa riyan, yung nakasulat sa Gawa 16:30 hanggang 31. Opo. Na sinasabi nila, hindi ba anyang itinuturo dyan ay pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi naman anya sinasabi yung pag-anib sa Iglesia ni Cristo. At dahil dyan, tinatanggihan nila yung ating ipinangangaral na kailangang umanib ang tao sa loob ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Kaya pag-aralan natin. Pero bago lahat, bago natin talakayin ang ukol sa bagay na yan, alamin muna natin, kapatid na Gerson, ilang tao ang nangangailangan ng kaligtasan at bakit? Sa Biblia po natin kukunin ang kasagutan dito po sa Roma 5 at ang talata po ay 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Ang sabi po, ang lahat ay nangagkasala. Kaya, ang lahat po ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat ang lahat nga po ay nagkasala. Bakit kaya? Dahil sa ang tao ay nagkasala, nangangailangan siya ng kaligtasan. Anong nangyari sa kaugnayan ng tao sa Panginoon Diyos nang ang tao ay makagawa ng kasalanan? Ganito po ang nakasulat sa Isaiah 59:1 hanggang 2. Tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi maikli upang hindi makapagligtas, ni ang tenga niya ay hindi mahina para hindi makarinig. Ngunit, nalayo kayo sa Diyos dahil sa inyong mga kasalanan. Ang inyong mga kasalanan ang tumakip sa kanyang mukha mula sa inyo, kaya hindi niya kayo marinig. Sana napansin po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, na dahil po sa kasalanan ng tao, ang tao po ay nalayo o nahiwalay sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po ang sabi po, ang inyong mga kasalanan ang tumakip sa kanyang mukha mula sa inyo, kaya hindi niya kayo marinig. Nawalan ng karapatan ang tao sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Dahil nga sa ang tao ay nakagawa ng kasalanan. Nahiwalay po ang tao sa ating Panginoon Diyos at nawalan ng karapatan sa tunay na paglilingkod. Pero yun lamang ba, kapatid na Gerson, ang masamang ibinunga ng ang tao ay gumawa ng kasalanan? Pakinggan po ninyo sa Kolosas 1:21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Hindi lamang po nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, kundi ayon sa ating binasa, itinuring po ang tao na kaaway ng Diyos. At napakahirap na sitwasyon mo. Di ba? Sabi nga ng iba, makaaway mo na lahat.
wag naman sana, di ba? Opo. Pero wag lang ang Panginoon Diyos. Opo. Ibig lang sabihin, mahirap at napakasama pong sitwasyon o kalalagayan na ang kaaway ng tao ay ang ating Panginoon Diyos. Pero nangyayari po pala yun kapag ka ang tao, yun nga, nabubuhay sa paggawa ng kasalanan. Nahiwalay na sa Panginoon Diyos, nawala ng karapatan sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, at higit sa lahat na pinakamasama, itinuturing ng Panginoon Diyos na kanyang kaaway. Opo. Di ba? At dahil dyan, kapatid na Jason, ano ang ipinasya ng ating Panginoon Diyos? Anong itinakda niya sa tao dahil sa nagawang kasalanan? Ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dahil po sa kasalanan ng tao, ang tao po ay kinakailangan magbayad. At ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao namamatay. Opo. Kasi nga ang tao nakagagawa po ng kasalanan. Pero kapatid na Jason, di kaya kapag ka ang tao nalagutan na ng hininga, ika nga namatay na, o di bayad na siya sa kanyang nagawang kasalanan, ganun ba? Pakinggan po natin ang sagot po sa atin ng Biblia sa Apokalipsis 20:14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Nais po naming ipapansin, mayroon pong binabanggit sa Biblia na ikalawang kamatayan. Iba po ito sa kamatayan na pagkalagot ng hininga. Itong ikalawang kamatayan, ito po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy na siya pong ganap na kabayaran ng kasalanan. Kaya nangangailangan ang tao ng kaligtasan. Di ba? Dahil sa ang lahat nga ng tao nakagawa po ng kasalanan, at dahil sa kasalanan ang tao ay nakatakdang parusahan sa dagat-dagatang apoy na yun ang ikalawang kamatayan sa araw po ng paghukom. Pero hindi naman hangad ng Panginoon Diyos na ang taong nilalang niya ay mapahamak lang. Opo. O maparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Meron pa rin pong pagkakataong ibinibigay ang ating Panginoon Diyos para ang tao ay wag mapahamak o wag maparusahan sa araw po ng paghukom. At ito po ang dapat sana nating samantalahing magawa. Lalo na nga po sa mga pagkakataong ito na lalo tayong nalalapit sa hangganan o sa araw ng paghukom. Dahil dyan, alamin natin kapatid na Gerson, ano ang kaparaanan upang ang tao na nagkasala at nahatulan ay mabigyan ng pagkakataon sa kaligtasan. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Gawa 16:30-31. At sila'y inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa binasa po natin ay itinanong po sa mga apostol kung paano po ang dapat nilang gawin para sila ay maligtas. Ang sagot po ng mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya, ito pong talatang binasa natin ay hindi po natin tinututulan. Talagang kailangan po na ang tao ay sumampalataya kay Kristo para po maligtas. At sana napansin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan na ang talatang binasa po, yun yung pong binabanggit po namin sa inyo kanina sa bandang unahan po ng ating pagtalakay. Nakasulat po yun sa Gawa 16:30 hanggang 31 na siyang ang pinagbabatayan po ng iba Opo. para tanggihan ang pagpasok sa iglesia at ang sabihin ay sumampalataya lang Opo. sa ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas na. At nice din nating linawin, gaya ng nabanggit mo na nga, kapatid na Jason, hindi tayo tutol sa nilalaman po ng talata. Ang tinututulan po natin ay yung konklusyon ng iba na sapat ng sumampalataya. Pananampalataya lang daw ang kailangan para ang tao ay maligtas. Ano katunayan, kapatid na Jason, na
mali yung paniniwalang sumampalataya lang o pananampalataya lang ang kailangan, maliligtas na. Biblia pa rin po ang sasagot sa atin sa Santiago 2:14 at 17. Ganito po nakasulat. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sa mga talatang binasa po natin, pinatunayan ng mga apostol ang kawalang kabuluhan at ang hindi makapagliligtas ang pananampalataya na walang gawa. Ginamit po ang rhetorical question para po bigyang diin na hindi nga po makapagliligtas ang pananampalatayang walang gawa. Ang sabi po ni Apostol Santiago, anong mapapala ng isang tao kung sabihin niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Pinatutunayan lamang po, mga kaibigan at mga kababayan, na hindi po sapat ang pananampalataya lamang. Nais naming muling linawin, mahalaga po at kailangan ang pananampalataya. Yan nga ang nakasulat sa Gawa 16:30 hanggang 31. Pero hindi po sinabing sumampalataya lang. Hindi ho ganon. Kundi kailangan talaga ang pananampalataya. Pero ang tinutukoy po na pananampalataya, kailangan yung may kalakip na gawa. Dapat meron pa pong gagawin. Paano ba pinatunayan ng mga apostol na napakahalaga ng gawa na dapat kalakip nga ng pananampalataya? Dito po sa Santiago 2:24, ganito po ang nakasulat. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Sana napansin po ninyo, talagang sa Biblia mababasa yung pananampalataya lamang. Subalit, hindi po yun ang ikaaaring ganap o ikaliligtas ng tao. Kundi ang sabi nga ng mga ni Apostol Santiago, ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Kaya mali yung pananampalataya lang, di ba? Kailangan may kalakip na gawa, di ba? At ang dapat gawin ay yung ayon sa aral at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung basta panukala o isipan o opinyon ng sino mang tao, di ba? Kailangan po yung pananampalataya para magkaroon ng kabuluhan, dapat po lakipan ng gawa. Paano pa pinatunayan maging ng ating Panginoong Hesukristo na kailangang sumasampalataya na may kalakip na gawa, kapatid na Gerson? Pakinggan po natin sa 1:8-31. Ganito po ang ating pong mababasa. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ang kausap po ng Panginoong Jesucristo sa binasa natin, mga Hudyong naniniwala o sumasampalataya po sa Kanya. Subalit, sana po napansin ninyo, hindi niya sinabing sapat ng sumampalataya kayo. Meron pong ipinagagawa ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad. Sa makatuwid, mga kababayan, hinahanap po ng ating Panginoong Hesukristo na patuloy tayong sumunod. Yun yung gagawin natin. Hindi sasampalataya lang. Kailangang pananampalataya na may kalakip na paggawa na ang gagawin patuloy. Sana napansin din nila yun. Patuloy na pagsunod sa mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi naman ng iba, kapatid na Jason, kami naman hindi lang basta sumasampalataya. Tumatawag pa kami at kumikilala pa kami ng Panginoon sa Panginoong Hesukristo. Sapat na ba yun, kapatid na Jason? Ganito po ang sagot sa kanila ng Panginoong Hesukristo sa Lucas 6 at ang talata po ay 46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Sana napansin po ninyo na
sinusumbatan ng Panginoong Jesucristo yung mga nagsasabing sapat ng sumampalataya lamang at wala nang dapat pang gawin. Ang sabi po niya, bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yun ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo eh. Tama lang na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tama rin na kumilala Opo. sa ating Panginoong Hesukristo. Tama rin na tumawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi ho sapat ang lahat ng iyon. Ang hinahanap pa po ng ating Panginoong Hesukristo patuloy na sumunod Opo. sa kanyang mga aral at sa kanyang mga utos na yun din ang mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, balikan natin yung nakasulat sa Gawa 16:31 hanggang 33. Ang sabi ng iba, maliwanag naman anya na sinabi ni na Apostol Pablo at Sila sa katiwala ng bilangguan na manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi sinabi na may iba pa silang dapat gawin o kailangan pa nilang umanib sa iglesia. Yung kagad ang kanilang konklusyon. Ano ang sagot dyan ng Biblia, kapatid na Gerson? Mabuti po ay basahin po muli natin yung Gawa 16:30 hanggang 31. Subalit itutuloy na po natin sa talatang 33. Ganito po ang nakasulat. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Sana po napansin ninyo. May kasunod po yung sinabi ni Apostol Pablo at Silas doon sa katiwala ng bilangguan na siya ay dapat sumampalataya at ang kanyang sambayan para maligtas. Ang sabi po sa talata, sila po ay pinangaralan ng mga apostol. At pagkatapos po, sila po ay tumanggap ng bautismo o sila po ay binautismuhan, siya at ang buong sambayan. Gaano ba kahalaga yung mabautismuhan sila, kapatid na Jason? At paano sila babautismuhan? Pakinggan po natin sa Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapat. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Maliwanag po na ang tao po ay mahalagang tumanggap ng bautismo sapagkat ito po ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Naliwanag po sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang sumampalataya ang kailangan. Ang sabi po, ipangaral ang ebanghelyo at yung ipinangaral po ay dapat sampalatayanan at sila po ay mabautismuhan upang maligtas. At saan naroon yung mga tunay na nakatanggap ng bautismo pagkatapos na sila ay pangaralan at sumampalataya na ang katumbas ay sinunod nila, ginawa nila kung ano yung ipinangaral sa kanila? Pakinggan po natin ang sagot sa unang Korinto 12 at ang talata po ay 13. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin o Malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan at tayo umiinom sa iisang espiritu. Maliwanag po na ang mga tumanggap ng tunay na bautismo, sila po ay napasangkap o napabilang sa isang katawan. Doon sila binautismuhan. Opo. Doon sa iisang katawan. Opo. Diba? At alin yung iisang katawan na yon na tinutukoy, kapatid na Gerson? Si Apostol Pablo pa rin po ang magpapaliwanag sa Efeso 1:22 hanggang 23. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay, sa lahat ng paraan. Ang tinutukoy po na iisang katawan kung saan naroroon o doon binabautismuhan
Ang mga tunay na sumasampalataya kay Kristo, ang sabi po ay ito ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang sinasabi ng iba dyan, kapatid na Gerson, kami man anya ganyan eh. Kasi kami sumampalataya, pagkatapos pinangaralan, pagkatapos tinanggap din namin ng bautismo at naging kaanib din kami ng iglesia. Kaya alamin natin, aling iglesia ang tinutukoy, kapatid na Gerson, na doon napabilang ang mga tunay na sumampalataya. Biblia po ang sasagot sa atin sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang binabanggit po ng Biblia na iglesia na siyang katawan ni Kristo, iisang katawan ni Kristo, maliwanag po. Ang pangalan po, Iglesia ni Kristo. Hindi sa iba't ibang iglesia, di ba? Hindi yung iba't ibang sekta o iba't ibang mga denominasyon, kundi ang tinutukoy po na iisang katawan na doon po napasangkap ang mga sumampalataya na pinangaralan ng mga sinugo at pagkatapos yun ang kanilang sinunod, nabautismuhan sa iisang katawan o iisang iglesia ni Kristo. Kaya kailangan po nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Ang iglesyang ito ang siyang nakasulat po sa Biblia na dito kaanib ang mga tunay na sumasampalataya. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na talagang yung pag-anib sa tunay na iglesia ay kailangan para ang tao'y maligtas? Pakinggan po ninyo sa 1 Gs 9, ganito po ang nakasulat. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Maliwanag po ang utos ng Panginoong Jesucristo sa sino mang ibig maligtas. Ang sabi niya, sino mang pumasok sa kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Kung di po mahalaga ang iglesia o ang pagpasok sa iglesia, hindi na sana iuutos ng Panginoong Jesucristo na pumasok sa kawan upang maligtas. At yan yang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo para ang tao ay maligtas, di ba? Pinatutunayan lamang na hindi sapat yung sumampalataya ka lang. Kailangan yung pag-anib sa loob ng tunay na iglesia. Yun ang pinangakuan ng ating Panginoong Hesukristo na makatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Sabi ng iba, hindi naman na niya binanggit dyan na iglesia. Ang sabi, pumasok sa kawan. Ang tanong, alin ba yung kawan na tinutukoy ng banal na kasulatan? Biblia pa rin po ang sasagot. Ang babasahin po natin ay Gawa 20:28 sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Pilipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid, pinatutunayan po ng banal na kasulatan na mahalaga at kailangan po ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo para ang tao po ay makatiyak ng kaligtasan. Ang tunay na iglesia po ang siyang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, kaya meron ditong kapatawaran ng kasalanan, kaya meron pong matibay na pag-asa sa pagtatamo po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Yan ang dahilan. Kaya patuloy po ang aming paghikayat sa inyo sa pangunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Patuloy na inihahayag po ang mga katotohanan ito para mabigyan tayong lahat ng pagkakataon na magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom sa pamamagitan po ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Opo. Muling nahayag ang iyong mga kalooban. Amen. Sana tanggapin ito at sampalatayanan ng lahat po ng aming mga taga-subaybay na hindi pa namin kapananampalataya. Amen. Pakibigyan sila ng pagkakataong maunawaan, mahalaga at kailangan ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo para ang tao magkaroon ng matibay na pag-asa
sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Heso Kristo, pinupuri ka namin at sinasamba. Opo. Patuloy po sanang ipamagitan ng mga dalangin namin para matanggap po ng bawat isa sa amin. Amen. Ama, sumasampalataya kami. Patuloy mo pong kaaawaang pagpalain ng programang ito. Opo. Kaawaan din lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Pagpalain din ng buong iglesia at ang pamamahala. Opo. Patuloy po na maitaguyod namin payapa at masiglang mga paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat po magalang naming hinihiling at ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, number 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954@ayensaradio.org. Maaari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02-7005-8536. Maraming salamat po.